Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Mga kapatid sa Islam, ang paksa na ating tatalakayin sa mga sandaling ito walang iba kundi ang kauna-unahang peste o salot sa kasaysayan ng Islam. Maaari na rin natin sabihin ang kauna-unahang virus na lumaganap o kumalat sa ating ummah. Mga kapatid sa Islam, ang peste na ito ay pumaslang ng humigit kumulang 25,000 na Muslim. At sinasabi rin ng mga muarrikhun, ang pinaslang ng pesteng ito. Ang mga muarrikhun, mga kapatid, sila ang mga pantas na sinusulat nila ang mga kaganapan, mga kasaysayan, mga pangyayari noong araw. Sinasabi nila umabot ng 30,000 na Muslim ang namatay, ang nasawi sa pangyayaring ito. Mga kapatid sa Islam, ang tanong, saan nagmula ang sakit na ito? Pangalawa, kailan naganap ang pangyayaring ito at saang lugar nangyari ang kaganapan na ito? Inshallah, ito ang tatalakayin natin. At bago natin talakayin yan, mga kapatid, sinasabi sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na naiulat ni Abdurrahman bin Auf nang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang 6 na hudyat o 6 na senyalis ng araw ng paghuhukom. Ito yung mga minor sign na sinabi dito sa hadith na ito. Una, ang pagkamatay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangalawa ay ang nabanggit dito ang mutan o mautan. Ito ay ismun mubalagha na nangangahulugan ang pagkamatay ng maramihan. Pagka ang mamatay ang mga tao ng jama'a o grupong pagkamatay. Ito ang tinutukoy rito, mga kapatid. At ang 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 mutan na ito ang ta'un, mga kapatid. Ang ta'un o ang peste. Sinabi ito ni Propeta Muhammad SAW sa kanyang panahon at hindi ito naganap sa kanyang panahon. Hindi rin ito naganap sa panahon ni Abu Bakar at nangyari ang taon na ito, dumating ang taon na ito sa panahon ni Umar bin Khattab at ito nga ay nangyari. Dahil si Propeta Muhammad SAW, ang kanyang mga sinasabi ay propesiya, mangyayari at mangyayari po. Ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hindi nagsasalita ng naayon lamang sa kanyang sarili, naayon sa kanyang kagustuhan, bagkus ang sinasabi niya ito ay kapahayagan mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, mga kapatid, ano ang simula ng taon na ito? Ang taon, mga kapatid, ito ay nagmula sa isang lugar, sa isang baryo na tinatawag na Amwas. Kaya nga ang tawag dito ay taon Amwas. Ito ay mababasa natin, mga kapatid, sa mga kutubus sunnah. Katulad halimbawa sa Sahih al-Bukhari, sa Sahih al-Muslim, sa naiulat din ito ni Imam An-Nasa'i sa kanyang sunan, Tirmidhi, Abu Dawud, Ibn Majah, Muwatta Ibn Malik, Mustadrak. Mga sunnah, mga kapatid, at mga ulama ang nagsabi, tinalakay rin nila ang taon o ang peste dahil ito nga ay nasa pananampalatayang Islam, nasa kasaysayan na ito. At gayon din si Ibn Hajar, ang isa sa mga nagpaliwanag ng Sahih Bukhari, siya ay namatayan ng 3 anak na babae ng dahil sa peste o sa isang sakit na taon. Ngayon, mga kapatid, ang nalaman natin na ang sakit na ito ay nagmula sa Amwas. Ito ay lugar o baryo mula sa Palestine hanggang sa lumaganap sa Sham. At noong araw, mga kapatid, ang Palestine ay kabilang ito sa Sham. At ang Jordan o ang Urdun ay kabilang din sa Sham noong araw. At ngayon, hiwalay-hiwalay na ito. Ang Syria, meron ng sariling lugar, meron ng sariling state, gayon din ang Jordan. Samantalang dati, iisa lamang yan. Ang Syria, ang Jordan at ang Palestine noong araw. At yan ang tinatawag na Sham. Doon nagmula, mga kapatid, ang sakit na ito. At si Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, nang gusto niyang bisitahin ang Sham upang subaybayan o kaya tignan ang kalagayan, ang sitwasyon ng mga Muslim, dahil si Umar bin Khattab radhiyallahu anhu siya ang pinuno sa mga sandaling iyon at sila ay nasa masuliya o nasa responsibilidad ni Umar bin Khattab. Kaya gusto niya silang bisitahin ang mga taga-Sham kung ano ba ang kalagayan nila ron, at magbibigay rin siya ng mga ilang kautusan at tatanungin niya yung mga tao roon kung ano yung mga pangailangan nila sa pang-araw-araw nila. Ngayon, mga kapatid, nung aalis na si Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kumuha siya ng
nagsama siya ng ilang mga sahaba mula sa Muhajirin at Ansar upang makasama niya sa paglalakbay patungong Sham. Nung sila'y papalapit na sa Sham, sabi ng ibang mga mu'arrikhun, ng mga nagsusulat, nung sila'y malapit na sa Tabuk o nasa Tabuk na sila, patungo na ng Sham, sinalubong sila ng umara ng mga pinuno ng Sham. At ang pinuno ng Sham sa araw na yun, walang iba kundi si Abu Ubaidah al-Jarrah at ibang mga kasamahan ni Abu Ubaidah. Ngayon mga kapatid, nagtagpo si Umar bin Khattab radiyallahu anhu at ang mga pinuno ng Sham mula sa pamumuno ni Abu Ubaidah al-Jarrah. Nung nagtagpo na sila, sinabi ng mga may katayuan sa buhay na taga Sham, ya Amir al-Mu'minin, ang Sham, sabi nila, ang Sham o Amir al-Mu'minin, ito ay may sakit. Ibig sabihin, lumaganap ang sakit dito o ang taun. Ngayon, si Umar bin Khattab, nung marinig niya ang balitang ito, siya ay nagdalawang isip kung tutuloy ba siya sa Sham o hindi. Kung ipagpapatuloy ba niya ang kanyang paglalakbay. Ang ginawa niya, kinonsulta niya ang mga muhajirin. Ang mga muhajirin, mga kapatid, sila ang mga sahaba na taga Makkah na ng ibang bayan patungo sa Madina bilang pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala at kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iniwan nilang kanilang mga pamilya, iniwan nilang kanilang negosyo, ang kanilang kayamanan, ang kanilang ari-arian sa Makkah bilang pagsunod kay Allah at kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kinonsulta ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ang mga muhajirin at pagkaraan ng pag-uusap, nagkaroon ng dalawang opinyon ang mga muhajirin. Ang una, ya Amir al-Mu'minin, ipagpatuloy mo ang iyong paglalakbay. Dapat mong malaman ang sitwasyon, ang kalagayan ng mga taga-Sham. Malayo ang ating nilakbay, kaya ipagpatuloy mo, ya Amir al-Mu'minin. Ang pangalawang opinyon ng mga muhajirin, ya Amir al-Mu'minin, bumalik tayo sa Madina. Dahil ang sakit na yan ay mapinsala. Baka tamaan tayo o dapuan tayo ng sakit na yan. Kaya ang ginawa ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pinatawag niya naman ang mga Ansar. Ang mga Ansar, mga kapatid, sila naman ang mga Muslim na taga Madina. Taga doon talaga sila. Doon pinanganak, doon naninirahan, at doon din sila nag-Muslim. Nagkaroon din ng dalawang opinyon ang mga Ansar. Sabi ng ibang Ansar, tayo ay babalik ng ipagpatuloy mo ya Amir al-Mu'minin ang ating paglalakbay. At ang pangalawang opinyon, ya Amir al-Mu'minin, tayo ay bumalik sa Madina. Katulad din ng sinabi ng mga muhajirin. At ang muhajirin at ang Ansar ay nagkaroon ng dalawang opinyon. Ipagpatuloy ang paglalakbay patungong Sham at ang pangalawa ay bumalik sa Madina. Ang ginawa ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kinonsulta niya ang mga matatandang muhajirin, ang mga may matataas na posisyon na sahaba. At ang karamihan na sumagot ay bumalik sa Madina. Kaya ng karamihan sa mga opinyon, bumalik tayo, ya Amir al-Mu'minin, sa Madina. Nang sinabi ito ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sinabi niya kay Abu Ubaidah al-Jarrah, dahil si Abu Ubaidah al-Jarrah, mga kapatid, tulad ng sinabi natin, siya ang pinuno ng Sham. Sabi ni Abu Ubaidah radhiyallahu anhu kay Umar bin Khattab, dahil si Abu Ubaidah kabilang siya sa mga sahaba na ipagpatuloy ni Amir al-Mu'minin ang paglalakbay, ang pagbisita sa Sham. Sabi ni Abu Ubaidah, afiraran min qadarillah ya Amir al-Mu'minin, ito ba ay pagtakas sa itinakda ni Allah subhanahu wa ta'ala, ya Amir al-Mu'minin? Si Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, siya ay nagulat. Sabi niya, law qalaha ghayruk, kung iba ang magsasabi nito, ya Abu Ubaidah, bago yan mga kapatid, dalawang kahulugan ng law dito. Maaring law syartiya, ibig sabihin, law qalaha ghayruk, la'addabtuhum. Kung iba ang nagsabi niyan, ya Abu Ubaidah, dahil sinagot niya si Umar bin Khattab, at alam natin si Umar bin Khattab, siya ang pinuno ng mga Muslim sa panahon na iyon. At sinabi niya, ito ba'y pagtakas sa itinakda ni Allah subhanahu wa ta'ala? Sabi ni Umar bin Khattab, kung iba nagsabi niyan, leleksyonan ko ang taong nagsabi sa akin yan, o di kaya didisiplinahin ko. At ang pangalawang law naman, ta'ajubiyya, parang ito ay law na nagulat si Umar. Sabi niya, bakit mo sinabi yan, ya Abu Ubaidah? Kung iba ang magsasabi niyan, maaring maunawaan ko.
dahil ikaw ay maalam, ya Abu Ubaidah, ikaw ay faqih, ikaw ay maalam. Kaya maunawaan ko kung ibang tao magsasabi sa akin yan na kami ay tumatakas sa qadar ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sabi ni Umar bilang pagsagot, oo, kami ay tatakas na min qadarillah ila qadarillah. Kami ay tatakas sa itinakda ni Allah subhanahu wa ta'ala tungo sa qadar ni Allah subhanahu wa ta'ala, tungo sa kanyang itatakda. At nagbigay ng halimbawa si Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kanyang sinabi, o Abu Ubaidah, kung ikaw ay may ibil, ibig sabihin kung ikaw ay may kamelyo at ikaw ay magtutungo sa isang lugar na kung saan ang lugar na yan ay puno ng pananim at puno ng tubig, ibig sabihin maganda ang lugar na yan, may mga ilog, may pananim, at dyan kakain, dyan ka magpapastol, dyan kakain ng iyong kamelyo, ikaw ay nagpakain sa qadar ni Allah subhanahu wa ta'ala, ikaw ay nagpastol sa qadar ni Allah subhanahu wa ta'ala. At kapag ikaw naman ay magpapastol sa isang lugar na walang damo, walang tubig, hindi ba ikaw rin ay nagpastol sa lugar, ikaw rin ay nagpastol sa qadar ni Allah subhanahu wa ta'ala? Kaya mga kapatid sa Islam, nung pagkaraan ng usapin na ito, dumating si Abdurrahman bin Auf, at hindi niya narinig ang talakayan ni Umar at ni Abu Ubaidah. Sinabi ni Abu Ubaidah kay Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Idza sami'tum bihi fala taqdamu alayhi, wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran min." Ang kahulugan nito mga kapatid, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapagkat sabi ni Abdurrahman, ako may kaalaman tungkol sa issue na yan, tungkol sa usapin na yan. Kapag marinig nyo ang isang taon o ang isang peste sa isang lugar, huwag kayong pupunta dyan. At kapag nandyan naman kayo, ibig sabihin, dumating ang peste na yan at kayo ay nasa lugar na yan, huwag kayong lalabas dyan bilang pagtakas sa peste na yan. Ito yung kaida mga kapatid, o isang pamantayan upang mapangalagaan ng mga Muslim ang seguridad, upang mapangalagaan sa sakit ang mga Muslim. Dahil kapag may mga tao na darating dyan, maaaring darating dyan mahawa ng sakit. O di kaya yung mga taga-lungsod naman o taga-lugar na nandoon ng sakit at sila ay aalis, maaaring naman sila ang makahawa ng sakit kapag pupunta sila sa ibang lugar. Nung marinig ito ni Umar, ang hadith na ito, siya ay napanatag. Siya ay gumaan ang kanyang damdamin dahil sumang-ayon sa kanyang opinyon na bumalik sa Madina kung ano ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga kapatid, hindi rito nagtatapos ang usapan ni Abu Ubaidah at ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ang dalawang sahabi na ito mga kapatid, sila ang dalawang sahabi na binalitaan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na taga-paraiso. Naghiwalay ang kanilang landas. Ang isa ay nanatili sa lugar ng may sakit at ang isa naman, ang pinuno naman ay bumalik sa lugar ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon mga kapatid, si Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sa mga sandaling ito, siya ay nangangamba, siya ay malungkot sa kalagayan ng mga Muslim sa Sham dahil lumaganap ang peste roon, ang salot doon. Maraming Muslim ang namamatay. At nababalitaan ni Umar bin Khattab ang mga namamatay na Muslim, ang namamatay ng mga sahaba, kaya siya ay malungkot. Ang ginawa niya, nagpadala siya ng sulat. Kanino? Kay Abu Ubaidah. Dahil si Abu Ubaidah mga kapatid, isa sa mga malapit ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. At sinabi ni Umar bin Khattab, kung mayroon lamang akong gagawing khalifa pagkatapos ko, gagawing pinuno ng mga Muslim, gagawin ko ng khalifa si Abu Ubaidah. Kaya ang ginawa ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, siya ay nagpadala ng sulat kay Abu Ubaidah. Sabi niya, min Amirul Mu'minin, ang sulat na ito ay mula sa Amir ng mga sumasampalataya, ila Abi Ubaidah bin Jarrah, an salamun alik. Ito ay para kay Abu Ubaidah al-Jarrah, salamun alik, ang kapayapaan ay sumayo. Tunay na mayroon akong kailangan sa iyo at gusto kitang kausapin ng personal. Ibig sabihin, personal tayong mag-usap. At kapag nabasa mo ito, ang sulat na ito, kapag dumating sa iyo ang sulat na ito at nabasa mo, ikaw ay lumapit sa akin. Ibig sabihin, pumunta ka sa akin, dala-dala ang sulat na ito. Nung mabasa ito ni Abu Ubaidah, naunawaan niya na gustong iligtas ni Umar bin Khattab si Abu Ubaidah sa waba o sa sakit na kumakalat sa Sham.
Ibig sabihin, gusto niyang maligtas si Abu Ubaidah sa peste na ito. Ngayon, ang reply ni ni Abu Ubaidah kay Umar bin Khattab, sabi niya, "Inni qad araftu hajatak wa inni fi jundin min al-muslimin la ajidu fi nafsi raghbatan anhum فلست أريد فراقهم حتى يقضي الله في وفيهم أمره وقضاءه فخلني من عزمتك يا أمير المؤمنين ودعني في جندي." Sabi ni Abu Ubaidah sa pinakamalapit na kahulugan, "Ya Amir al-Mu'minin, alam ko kung anong kailangan mo sa akin." Ibig sabihin, naunawaan niya na gustong iligtas ni Umar bin Khattab si Abu Ubaidah. Ito yung dahilan. At sabi niya, "At ako ay kabilang, Ya Amir al-Mu'minin, ako ay nandirito kasama ang mga sundalo ng Muslim. Kung ano ang kalagayan nila, nandirito ako, di ko sila maaaring iwan. At wala akong nakikitang dahilan na iwan sila." Sabi ni Abu Ubaidah, at ayoko rin silang iwan. Ako ay mananatili rito hanggat dumating kung anong itinakda ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa akin at para sa mga sundalo na Muslim. Kaya hayaan mo ako, Ya Amir al-Mu'minin, na manatili dito sa Sham. Nung mabasa ito ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, napatulo ang kanyang luha. Napatulo ang kanyang luha. At dumating ang mga sahaba kay Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, nagbadali sila. Sabi nila, "Ya Amir al-Mu'minin, namatay ba si Abu Ubaidah?" Nagtaka sila ba kasi sapagkat umiiyak si Umar bin Khattab. Sabi ni Umar bin Khattab, hindi siya namatay, ngunit parang nalalapit na ang kanyang pagkamatay. Mga kapatid sa Islam, ang sakit na ito na nangyari sa Sham, napakaraming Muslim ang namatay dito. Libo-libong Muslim ang namatay dito. At meron pa isang sahabi na si Al-Harith, nang siya'y pumunta sa Sham, kasama niya ang kanyang pamilya, ang bilang ng kanyang pamilya ay 70. Galing Madina. Nung sila ay nasa Sham na, wala nang nakabalik sa kanila sa Madina ni isa. Lahat sila ay namatay. Maraming ulama, mga kapatid, ang namatay dahil sa sakit na taon. Si Abu Ubaidah, si Muad bin Jabal, at iba pang mga ulama. At meron din pagkaraan ng pangyayaring ito, isa sa mga pantas na kilala na namatay sa taon, si Abul Aswad ad-Du'ali. Siya ang kauna-unahang alim na gumawa ng pamantayan ng nahwu. Siya ay nasawi rin dahil sa sakit na taon. Ngunit hindi sa panahon ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mga kapatid sa Islam, ang tanong sa panahon pang kasalukuyan, ngayon nandirito ang coronavirus. Dapat bang matakot ang Muslim sa coronavirus? Yan ang katanungan. Hindi, mga kapatid, ang sagot hindi. Hindi mo kailangan matakot sa coronavirus. Ang dapat mong katakutan kapag ikaw ay mamatay na wala sa Islam. Ang coronavirus, mga kapatid, maaaring sabihin natin 1% lamang o 10% lamang ikaw ay datnan nito, dapuan ng sakit na ito. Ngunit ang kamatayan, 100% darating at darating yan. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, "Aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyada." Saan man kayo naroroon, kayo ay aabutan ng kamatayan. Yudrik, aabutan kayo ng kamatayan. Ibig sabihin, lalagpasan niya kayo. Nandiyan ka, tinatakasan mo siya, darating siya. Walau kuntum fi burujin musyayyada. Kahit kayo pa ay nasa lugar ng malayo sa digmaan. Kayo ay nasa lugar na ito ay kayo ay nasa loob ng lugar na gagawa sa isang matibay na gusali o matibay na bahay na yari sa bakal o yari sa semento, kayo ay daratnan ng kamatayan. Haabutan kayo. At meron pang mas matinding talata rito, mga kapatid. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, "Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Sabihin mo, Muhammad, ang kamatayan na inyong tinatakasan dahil maraming tao tinatakasan ng kamatayan. Fa innahu mulaqikum. Ang kamatayan na inyong tinatakasan ay nasa inyong harapan lamang. Nasa inyong harapan. Sasalubungin kayo ng kamatayan, mga kapatid sa Islam. Ito ang katotohanan
na ang kamatayan darating at darating. Walang pinipiling lugar, walang pinipiling panahon, walang pinipiling edad, bata man o matanda, darating at darating ang kamatayan. Ngayon mga kapatid, ang taong namatay sa peste at siya ay nanatili sa lugar na kung saan nandirito ang peste na ito, siya ay magkakaroon ng gantimpala na syahid. Inshallah subhanahu wa ta'ala mga kapatid, tayo ay nakapulot ng aral sa mikling paalala na ito, at lagi natin tatandaan mga kapatid na ang kamatayan ay laging nandyan. At ang pinaka nakakatakot, pagkatapos nakakatakot, ang mawala tayo sa ang datnan ng taong ang datnan ng kamatayan ng isang tao na wala siya sa Islam. Tulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang banal na Quran, Ya ayyuhalladhina amanu taqullah haqqa tuqatih, o mga sumasampalataya, mangilag kayo magkasala kay Allah. Matakot kay Allah ng tunay pagkatakot, at huwag ninyong hayaan na kayo ay datnan ng kamatayan maliban na lamang na kayo ay mga Muslim. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.